So, what's up sa inyo mga ate kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayo dito sa Grow a Garden. So, ngayong araw mga ate kuya, kung kahapon na video, tinuruan ko kayo ng mga alternative para po sa sugar apple, lalo na kung wala kayo. Kahapon actually dalawa yung naging stock ng sugar apple. So, kung may mga pasok kayo and hindi nyo abutan, yun lang, kasi meron nung umaga at tsaka nung hapon. So, yun lang, kawawa lang yung mga hindi nakahabol. Pero, nagturo naman ako ng mga pwedeng alternative. So, pwede nyong panoorin yung video and gawin nyo yung mga tinuro ko. Pero ngayong video, iba naman ang magiging focus natin, which is ang sunflower. Kasi kung kita nyo, wala pa rin akong sunflower hanggang ngayon. Dito sa main, sa Alco, meron ako. Pero anong sense kasi hindi naman yung alt yung ginagayin ko. So itong main yung kailangan ng sunflower. Ngayon, tuturo ko sa inyo o i-share ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng alternative na plants or crops na pwede nyong gamitin pang palit sa sunflower. Okay? Yes, sir. So itong mga crops or plants na tuturo ko sa inyo is mga single ano lang din sila. Yung isahan lang din yung bunga katulad ng sunflower. Kasi kung maramihan, parang hindi na siya alternative, 'di ba? So yung mga tuturo ko sa inyo is mga limited na plant lang din na makukuha nyo ngayong event. Kaya kunin nyo na if kaya nyo. And simulan na natin tong video. So mga tet kuya, habol ko lang pala, meron na po tayong page. So makikita nyo yun sa description, nakalagay na po. And makikita nyo na nag-upload po ako doon ng mga stocks na available and pwedeng memes. Oh, makikita nyo din. Nag-upload din ako ng mga videos ko doon. Okay, kung ano man nakikita nyo dito sa YT is nakikita nyo din doon sa page na yon. So follow nyo na lang ako. I-like and share nyo na rin mga tit kuya. Maraming salamat po sa supporta ninyo. And umpisa na natin muna to sa pag-wash out. So mga tit kuya, nandito tayo sa alt account ko yun kasi titignan natin kung ano ba yung unang seed na pwede nyong gamiting alternative, which is yung honeysuckle. Okay, yung honeysuckle medyo madali lang siya as long na lagi kayong nabili nung seed pack or flower pack kay Queen Bee. So madali lang siya as long na lagi kayong nabili sa kanya kasi halos every 30 minutes lagi naman mga stock dito ng flower seed pack, at least 1 to 2. So lagi nyong bibilin. Ang kailangan nyo lang naman makuha para dito is ang pink lily and purple dahlia. So yung pink lily medyo may kadalian lang makuha. Ang medyo mahirap is yung purple dahlia kasi siya yung huling flower na pwede nyo makuha before the sunflower. So doon lang kayo siguro mahirapan. Yung pink lily medyo madali lang siya. Tapos nga pala, ito ay nagkakos ng 80 honey. So medyo mahal siya. And 24 minutes. 24 minutes lang yung crafting time niya. Sobrang sadid lang. And makakakuha na kayo ng isang honeysuckle. So ngayon titignan natin kung gaano ba kabilis to tumubo. No? Titignan natin, labas natin ang ating watering can. Ayan, lapag natin yung honeysuckle. So, yung honeysuckle medyo malaki itong ate kuya. Para siyang ember yung itsura niya. Actually, malaki siya eh. So, tignan natin kung gaano siya kabilis tumubo kapag ginamitan ng watering can. So, mabilis lang. Nakita nyo naman, tumubo ka agad. Nasa 50% na agad siya, okay? Sige pa. Stuck na siya sa 50. Nakita nyo, medyo may pagka-similarity siya sa, sa Ember Lily pagdating sa laki nung pinaka base plant niya. Hindi sila nagkakalayo. So 90% na, malapit na siya mag 100%. So ito lang yung problema sa mga i-mention kong mga crop, medyo malalaki sila, no? Matakaw sila sa space. Di katulad ng mga minention ko nung nakaraan is medyo maliliit lang. So yan, so 100% na yung honeysuckle natin. Antay na lang natin na magbunga siya, tapos babalikan natin, okay? So, ito na mga tit kuya at fully grown ang ating honeysuckle. Kaso meron siyang pollinated, kaya bibili lang tayo ng spray para matanggal yung pollen niya. Okay, bili lang tayo ng spray, tapos bilhin na rin natin tong iba habang nandito. Yan, okay? Ngayon, sprayan natin tong honeysuckle para hindi mawala yung para mawala yung pinaka mutation niya, okay? So yan, wala nang siyang mutation, kita nyo naman na. Yan, ko-collect natin.
So, according sa wiki, ang honeysuckle ay worth 90k minimum. So, mahal siya, okay? Almost kasing price niya ang candy blossom. Kaso ito, isa-isa lang tumutubo. Hindi katulad ng candy blossom na maramihan. So, tatry natin if 90k ba talaga yung makukuha natin. So, I want to sell this 140. 140k, nakita nyo? 140k yung nakuha natin. So, more than 90k yung nakuha natin. Siguro kasi masyadong malaki yung honeysuckle. Wala namang ginawang sprinkler pero tumubo lang siya ng ganun, okay? So, malaki yung nakuha natin. So, maganda talaga tong honeysuckle pang alternate. Maganda talaga tong honeysuckle pang alternative kapag wala kayong sunflower. So, ang next crop or plant naman na titignan natin mga titkuya ay walang iba kundi ang lumira. Dapat talaga una kong papakita yung lumira kaso wala akong seed ng lumira kaya ngayon ko lang mapapakita sa inyo. So, ang lumira po ay napakadali lang i-crop, no? Kailangan nyo lang ng 2 pumpkin, isang dandelion. Kung di nyo nagamit yung dandelion nyo, meron tong libre nung kay Busy Bear. Pero kung wala kayong dandelion, pwede kayo mag-crop. Kita nyo naman, kailangan nyo lang ng manuka, 2 bamboo, tapos honey. Ngayon, kung wala naman kayong manuka, nakakrop po yung manuka ng daffodil, tsaka orange tulip. So, medyo mahal siya. Okay? Medyo mahal siya and madaming kailangan i-crop. So, yun lang yung pinaka-downside. So, may flower pack seed pa pala dito. Medyo mahal nga siya. Mahal niya siya, tapos kailangan madaming i-crop. 20 minutes lang din naman yung timer niya. Sadit lang naman. So, try nating itanim tong lumira, okay? So, tanim natin yung lumira dito. So, ganito yung tsura ng lumira kapag lumaki na, okay? Ganito kalaki siya. Ano kasi yun, naka-sprinkler to. So, try natin ng patubuin ng normal lang. Okay, mabilis siyang tumubo. I mean, mabilis siyang lumaki. Okay, makikita nyo, lumalaki na siya ng paunti-unti. Mabilis siyang lumaki. Ay, naka-ano rin pala, naka-rain din pala, kaya palang base niya lumaki. So, okay lang yun kasi pwede naman natin cleaning spray if mag-mutate siya, okay? Di pa, lumaki ka na. So, yan. Fully grown ng ating lumira. Antayin na lang natin siyang, magtubo ng ganito, okay? So, mga ate kuya, finally tumubo na yung lumira natin. Napakatagal naman magkabungan nito, Diyos me. Ang tagal niya magkabunga, hindi siya katulad ng sun coil. Kaya taga, may kailangan tayo yung spray kasi nagkaroon siya ng wet na mutation. So, kailangan nating tanggalan siya ng mutation muna. Ang tagal niya tumubo, okay? Hindi ako nag-enjoy, ang tagal niya tumubo. Yung pinakabunga lang naman matagal, pero yung pinakapuno niya o yung base plot is sadit lang. So, tanggalan muna natin siya ng wet, tapos try na natin i-claim. So, ito yung lumira natin, meron tayong almost 6 kilograms, okay? Almost 6 kilograms yung bigat niya. And according sa wiki, 76,000 shekels ang minimum niya. Almost 4K lang yung nilamang niya sa sun coil. Pero mas gusto ko yung sun coil talaga kasi parang mas okay yung structure ng plant niya. And mas mabilis siya tumubo compare sa lumira. Pero try natin benta, okay? Kung 76,000 ba ang makukuha talaga natin, try natin ibenta 84,000. So, mas mataas. Okay? So, hindi ko alam kung dahil mabigat yon, pero maliit lang yun eh. Ito, malalaki talaga. Mas mahal to. So, maliit lang yun. So, siguro, talagang mahal siya, no? So, okay siya. O, maganda yung lumira. Okay? Pero ang problema masyadong, tawag dito, tagal tumubo. Okay? Mas gusto ko yung sun coil kasi parang mas mabilis siya tumubo. So, habang di pa natubo si lumira, mag-proceed muna tayo sa next seed, no? So, ang susunod na seed is ang sun coil seed, okay? Makikita nyo rin siya dito sa crafting ng sa pinakailalim siya, okay? Medyo madami yung requirements niya kasi kailangan ng crocus. Madali lang naman yung crocus, kailangan makuha nyo lang yan dito sa crafter seed pack. Tapos yung daffodil is nakukuha sa seed shop. Then yung dandelion is pwede nyo nga i-crop. Then yung pink lily is nakukuha naman sa flower seed pack. So, madali lang din, pero mas sobrang tagal niya i-crop. 45 minutes. Siya ang pinakamatagal i-crop sa lahat, okay? Tapos, 40 honey lang din siya, no? Mas mura siya compare dito sa honeysuckle and lumira pag pinagsama-sama mo lahat. So, mas mura siya dun sa tatlo. So, titingnan natin kung gaano ba kaganda tong sun coil seed na to, okay? So, tanim natin tong sun coil malapit sa lumira habang inaantay natin siya tumubo. Then, bigyan natin ng watering can.
So, tingnan natin. Mabilis din ba siyang tutubo? So, mabilis lang siya tumubo. Tumubo kagad siya. Nakita nyo naman. 54% kagad ang ating sun coil. And 100. Okay, 100 na siya. So, nakita nyo naman. Medyo maliit lang siya. Hindi siya ganun kakapal. Okay? So, pero malaki po ang bunga niyan. So, malaki yung bunga. So, meron ako ditong sun coil. Ito, sun coil. Ang laki ng bunga niya. Mas malaki. Almost same ng ember yung laki. Tama ba? O mas malaki na sa ember ng konti. Okay. Basta yan, meron akong lumalaki kapag ginagamitan nyo ng sprinkler method. Okay? So, antayin na lang din natin tumubo. Ewan ko kung sino mauna dito sa Lumira or itong sun coil. Kasi medyo matagal ata itong Lumira, medyo matagal ata. Wala pa akong nakikitang signs na nagkakaroon na siya ng bunga. And yung sun coil naman is kakatanim ko lang. So, babalikan natin kapag meron na yung dalawa. Okay? So, mga tekuya, nagbabalik na tayo sa garden. And, una pong tumubo ang sun coil bago ang Lumira. Yung Lumira medyo, na siya? Lumalabas na, okay? Lumalabas na yung pinakabunga niya. Pero, medyo matagal siya compare sa sun coil. So, yung sun coil is lumabas na. Meron tayong 8.64 kilograms. So, para siyang sunflower na maliit. Kita nyo naman. Maliit lang siya pero parang sunflower. Now, according sa wiki, ang sun coil, ang minimum is 72,000. So, medyo mahal siya, okay? Medyo mahal. Hindi siya, almost kalahati ng sunflower, okay? Kalahati ng sunflower. So, check natin if magkano ba to, okay? I want to sell this. So, 72,000, which is tama. 72,000, nakita nyo naman, 72,000 yung pagkabenta natin. Mas mahal pa rin yung honeysuckle. Hindi ko sure kung mas mabigat lang talaga yung kanina. So, nagbabalik tayo dito sa alt, okay? Kasi gusto kong magdagdag ng mga special mention bukod doon sa tatlong talagang main point ng video. So, another special mention, gusto ko lang idagdag is yung Benbu. Okay? Benbu, nakukuha po siya dito sa flower seed pack. Nakalimutan ko kung ilang percent ng Benbu. So, ilang percent bang Benbu? Benbu is 10%. So, madali lang niya siya makukuha sa, hindi pala sa flower seed pack, sa crafter seed pack nyo pala siya makukuha. Sorry. So, sa crafter seed pack, meron pong 10% chance na makuha nyo yung Benbu. Okay? Maganda tong Benbu, mahal siya. Ang problem lang po niya is bamboo nga siya. Isahang beses nyo lang siya makukuha. Kaya sabi ko, special mention lang. Kasi, mahal po siya. Okay? So, tatanim natin tong Benbu. Kukuha lang tayo ng watering can. Okay, tanim natin si Benbu dito. Bigyan lang natin ng tubig. So, makita nyo naman, sobrang bilis niya lang tumubo. Okay, nakuha agad natin. Ang bilis. So, meron tayong 15 kilograms ng Benbu. Nakita nyo naman, napakahaba. And paikot po siya, okay? So, mabigat-bigat tong Benbu na dala natin. Now, titignan natin price sa wiki. Now, according sa wiki, ang minimum price ng isang Benbu is 130k shekels. Almost same price. Almost same price na po siya ng sunflower. No? Lamang lang yung sunflower ng around 14k. Okay? So, try natin ibenta tong Benbu kung magkano ba talaga siya. So, wala tong mutation. Kita nyo naman. I want to sell this. So, 139k. Diba? Almost sunflower na siya. Okay? Almost minimum na siya ng sunflower. Ang problema, single lang siya. Single time lang nyo lang siya makukuha. And hindi nyo na makukuha pagtapos nun. So, yun lang yung pinaka-downside niya. So, dagdag ko lang to sa mga special mention which is yung nakukuha pa rin ngayon. Okay? Sobrang dali lang makuha. Yung pink lily and purple dahlia. Okay, try na natin pagsabayin silang dalawa kasi almost same sila ng itsura pag nakita ninyo. So, ayan yung pink lily and ito yung purple dahlia. Mabilis lang po sila tumubo. So, nakikita nyo lumalabas kagad. Ayan, naglabasan na kagad ang kanilang mga puno. So, nakita nyo max kagad sila. And antay na lang natin sila mamunga. So, ito na mga tikuya, nagsitubuan ng bunga ng ating purple dahlia at ang pink lily. Okay? So, makikita nyo, meron tayong purple dahlia na almost 10 kilograms and pink lily naman na almost 6 kilograms. Bali, ang pink lily po, according sa wiki, ay nagkakahalaga ng 58k shekels, ang minimum. So, ito namang purple dahlia ay nagkakahalaga ng 67k shekels minimum. So, tatry natin benta. Unahin natin yung pink lily kung totoong 50k ba ito.
8K. Okay, tama. Then, ang Purple Dahlia, 67. Tama. 67. Okay, so tama. Makikita nyo na kahit luma na itong mga seed na to, I mean, sa past, yung nakarang week pa sila. Week ba sila? Hindi ko kasi, nabutan ko lang kasi nung nilabas na sila. So, makikita nyo, very useful pa rin sila. Eh, hindi sila matakaw sa space. Kita nyo naman, maliit lang. Okay? Kasi, okay, may sasabihin ako sa inyo, ang pangit ng Ember. Totoo lang, ang pangit ng Ember Lily, okay? Ang Ember Lily po, kung di nyo alam, ang minimum po niya is 50k. Tapos, bihira pa siya mag-stock. Ito, makukuha nyo lang to sa flower seed pack. Tapos, every 30 minutes, lagi may flower seed pack kay Queen Bee. So, may chance pa kayo makuha to, ito, or yung sunflower. So, mas okay para sa akin to kaysa sa Ember Lily. Ang pangit talaga ng Ember Lily, guys. So, papakita ko sa inyo, may isa pang example kung bakit pangit yung Ember Lily. So, nandito ulit tayo mga kuya sa main. So, nakikita nyo naman, ang dami kong plant ng Ember Lily. Kasi akala ko nung una, ang gaganda nila, okay? Kasi bagong seed nung nilabas yung nakarang update. And sabi ko, ay, ang ganda ng Ember Lily. Ang lalaki kasi parang pag malaki, mas mahal. So, nakita nyo, ang dami ko, di ba? Ang dami kong Ember Lily. Mga naka-favorite pa yan. So, meron ako dito accidenting na pulot na Ember Lily. Meron siyang, kita nyo sa baba, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mutation. Okay, meron pa yung molten, yung bago, yung burnt, yung bago, naka-moonlit, naka-shock, poly, frozen. So, sa tingin nyo, magkano po ang makukuha ko dito sa Ember Lily na to? So, kung sa tingin nyo umaabot ng 100 million, nagkakamali kayo. So, kung iniisip nyo na nasa 10 million pataas, nagkakamali ulit kayo kasi ang Ember Lily na to ay tumototal lang po ng how much is this worth? 8 million. Okay? Partida pitong mutation to, tapos 8 million lang siya. Kita nyo naman, grabe naman. Ang lala nitong Ember Lily na to. Akala ko talaga sobrang mahal ng Ember Lily. So ang laki kasi niya, tapos ano pa niya ng space kumain. Kaya sabi ko, nung una, akala kong ganda ng Ember Lily. Ang pangit pala. So hindi ko nire-recommend ang Ember Lily tanim, okay? So maganda lang yung Ember Lily talaga para ko dito kung kailangan nyo nito. Itong spice sprinkler. So kasi mawawala tong crafting, di ba? So pwede kayong gumawa, gamitin yung Ember Lily nyo pang gawa nito. Doon ko na lang pwede recommend yan kung may Ember Lily kayo. Pero ang pangit niyang ipamutate, ang pangit niyang kuhanan ng shekel. So i-compare natin siya dito sa Purple Dahlia, okay? Itong Purple Dahlia ko meron lang 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, 5 to. Partida, wala ding molten to. Okay? Wala tong molten. Burn, shock, frozen, poly lang to. So, titignan natin kung magkano. Yung Ember kanina is nasa 8 million. Ito, titignan natin. Okay? How much is this worth? 16 million. Dumoble to dun sa Ember ko. Okay? Nadoble niya yung Ember ko. So, kung ako sa inyo, magtanim na lang kayo ng pink lily o kaya ng dahlia, mas okay pa. Mas tipid pa sila sa space kasi mas makakarami kayong magtanim ng dahlia at saka lily. Basta hindi malaki yung puno na lumabas. Kita nyo naman, kasya pa maraming dahlia dito and lily kaysa magtanim kayo na maraming ember. So maganda na may ember kung yun lang yung pinakamaganda nyo. Pero kung nandun na kayo sa stage na tulad ko na kailangan ko na lang ng mas pagagandang crop or plants para lang magkaroon ng maraming shekels, dito ko na lang siguro gagamitin tong ember. Okay? So, dyan yun na lang gamitin para meron kayo pang stock if ever may lumabas sa summer update na mas magandang plant. Doon yun na lang gamitin. Actually, meron pang isa pa pala, mas maganda kaysa sa ember, no, na pwede kong i-recommend sa inyo, which is yung violet corn. Nakukuha po siya sa dito rin sa crafter. So, 20%, no? Madali lang siya makuha. So, baka madalas nyo siya makuha. Yung violet corn lang siya pero violet, okay? Kasi sabi nga ng pangalan niya, violet corn. So makikita nyo dito, mabilis lang siya tumubo and sobrang liit lang ng sinasakop niyang space. So papakita ko sa inyo, ang violet corn po, according sa wiki is nagkakalaga ng tawag dito 45k. Okay, 45k po ang isang violet corn. So ang violet corn mga titkuya ay nagwo-worth ng 45k shekels minimum. So mas mura siya ng konti sa ember pero mabilis kasi siya tumubo and sobrang liit lang ng spacing na kailangan sa kanya. Okay, so tatry natin siya ibenta. Okay, medyo malaki tong violet corn ko. Try natin ibenta.
62k. So, nakita nyo, 62k yung nakuha ko. Pero meron ako ditong mas maliit pa. If tama ako. Meron ako ditong 2.65. Tingnan natin kung magkano. 2.65. So, 45k. Nakita nyo? 45k. Sobrang baba niya lang compare dito sa Ember. 5k yung lamang ng Ember. Pero, nakita nyo, tumubo ulit. Sobrang bilis niya lang tumubo. Sobrang liit ng space. Sobrang worth it nung Violet Corn compare sa Ember. So, maganda rin yung Dahlia at saka Lily. Kaya minention ko yung mga yon. So, yung Benbow maganda rin. So, yun yung mga special mention na pwede nyong gamitin if nakuha nyo na isahang kuhanan lang sila. Okay? Na masasuggest ko compare dito sa Ember Lily na to na sobrang takaw sa space and sobrang laki. So yun, I hope Ming natutunan naman kayo mga tit kuya sa mga recommendation ko or suggestion. So hindi nyo kailangan sundin. Binigyan ko lang kayo ng idea if gusto nyo magpalit ng mga plants or gusto nyo ng mas okay kuhanan ng shekels. Okay? Kasi alam ko sa inyo, wala ding sunflower yung iba. Ako, walang sunflower sa main. So, ito yung mga pinagkakaabalahan ko. Nagka-crop ako ng mga limited plants na almost same. Okay, kahit kalahati lang sila ng price ni sunflower, okay lang. At as long na mapapalitan ko yung mga luma kong plants. Itong ember ko is tatanggalin ko na. Papalitan ko yun ng iba. Siguro yung ember ko magiging source of ano na lang siya. Nung pang-crop, kukunin ko rin tong mga to. Hindi ko na papatagalin kasi papalitan ko siya ng ibang tanim. Okay? Papalitan ko ng ibang tanim. Baka yung violet corn, pupunuin ko ng violet corn na lang yun para mas okay. So, yun. I hope may natutunan kayo mga atit kuya sa video ito. So, huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-share, and subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next video natin. So, next video, tingnan natin kung ano bang pwede kong ituro pa sa inyo. Okay? So, hindi pa kasi ako ganun kalakas kaya konti lang talaga matuturo ko sa inyo. Okay? Hindi pa ako ganun kalakas magbigay ng infos about sa mga magaganda kasi nga wala pa ako sa, nakita nyo naman, wala pa rin naman ako sa top, no? Medyo nag-guide pa rin ako. Nasa billions pa rin ako. So, once na makareach ako trillion, baka mas dumami na yung masasuggest ko sa inyo or mabigay kong guide. So, hanggang dito na lang ako mga atit kuya. Sa mga may pasok dyan, mag-aral kayo mabuti, okay? Wala pa naman nag-i-stock ng sugar apple. So, tignan natin kung may stock pa. Nag-stock ba? So, wala. Okay. Walang stock ng sugar apple. So, kita-kita tayo mga tit kuya sa next video natin. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!